Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo mga kapatid na makinig ng salita ng ating Diyos? Hallelujah. Kung handa na po tayo, palakpakan po natin ang ating isang Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen, amen. At napakabuti po ng ating Panginoong Diyos dahil siya po ay palaging tapat sa ating buhay mga kapatid at hanggang sa ngayon mga kapatid, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Siya pa rin ang ating Diyos noon, ngayon at magpakailanman, di ba? Tulad nga nung pag-aralan natin kanina mga kapatid. But ang tanong ko for today mga kapatid, are you ready for a miracle? Amen. Amen. Hallelujah. And we should always believe in God, trust in Him, and always believe that He is a God of miracles. He is the God of the impossible. He can do all things by all means, mga kapatid. No one can stop our God. No one ang pwedeng humadlang sa gawa ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. And for this morning, mga kapatid, we will learn and we will glorify our God as we learn about Him being the God of miracles, mga kapatid. Bago tayo magsimula, mga kapatid, tayo ay tumulog sa ating Panginoon. Aming Panginoong Isus, aming Diyos na banal. Lord, purihin ka at tawalhatiin, Panginoon, sa dahong ito ng papuor, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong biyaya at presensya sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, narito po ang inyong lingkod. Ako maghahatid ng inyong magandang balita, Panginoon, sa aking mga kapatid. Ako lamang po ay gamitin mong tungtungan, Panginoon. Langisan mo ang aking mga labi, anoint my head, Panginoon. At nawa yung mga matututunan namin, Lord, ay maging isang nourishment sa aming pananampalataya at magamit namin ito sa aming pang-araw-arawang buhay, Panginoon. Mas tumatag pa ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord, kayo pong manguna sa bawat isa, maging sa akin na inyong lingkod, Panginoon. May your will be done in this place. Binabalik ko lahat ng kapurihan tanging sa ilang. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. At ngayon mga kapatid, sobrang trending na ang dami na po nangyayari sa mundo. Nandiyan na po yung takot dahil andyan na, nagmamahal na. Hindi nagmamahal ang mga tao, ngunit nagmamahal ang gasolina. Nakita ko na po doon sa mga sa gas station, grabe, dati 56, 59, ngayon 70. 80 na ba? Hindi na ako updated. Grabe na po mga kapatid. And we know na kapag tumaas ang gasolina, lahat sunod-sunod. Magmamahal din. Ano una? Pamasahe ng jeep. Yung dating 13, di natin alam. Baka 15 na. Diba? Dati, pamasahe ng bata pa kami, piso, 2. Ngayon, 15. Ang 15 mo, pwede ka nang bumili ng pagkain. Dagdagan mo na lang ng 5, meron ng 20,000 mga kapatid. Busog ka na. Ngayon, pamasahe mo lang. Amen. And marami na rin pong mga umalingaw mga kapatid na may mga gera, kung ano-ano pa, kahirapan, but ano po ang pangako sa atin ng ating Panginoon? Na siya ang ating sandigan. Siya ang ating hope, mga kapatid. Because dapat mas lalo tayo magalak dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Hindi ba kayo natutuwa? Yes. Matatapos na rin yung pagtitiis natin dito sa mundong ito. Amen? Hallelujah. But God has a promise to us na He is the God of miracles. Basahin po natin ang John 2, 1 to 11. Ito po yung storya ng unang himala ng ating Panginoong Jesus. Yung ginawa niyang wine, yung tubig, mga kapatid. Basahin po natin. On the third day, there was a wedding in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there. Nandun si Mary, mga kapatid. Now both Jesus and His disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to Him, they have no wine. Wala na daw alak. So 4, sabi, Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. So parang
grabe naman si Jesus dito, no? Ang tawag niya sa nanay niya, babae. Ngunit, alam po ni Mary ang kanyang role, mga kapatid. At hindi po sumama ang loob ni Mary kahit na po siya ay sinabihan ng gano'n ng ating Panginoong Jesus. Because he knows that Jesus is God. Amen? And sabi sa 5, his mother said to his servants, whatever he says to you, do it. Gawin niyo lang kung anong iutos sa inyo ni Jesus. So 6, now there were six water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 or 30 gallons apiece. May 6 na sisidlan, tapayan, gawa sa bato, mga kapatid. Clay. Jesus said to them, fill the water pots with water. Lagyan niyang tubig. And they filled them up to the brim, hanggang sa yung sa dulo, pinaapaw. Ay, dito lang pala, sa leeg ng tapayan. And he said to them, draw some out now. Kumuha kayo. Take it to the master of the feast. And they took it. Wala pong reklamo yung mga servant. Mga kapatid, di ba kung ikaw, ordinaryong tao, anong gagawin mo? Ha? Seryoso ka, Jesus? Ibibigay ko yung tubig doon sa master ng wedding? Talaga ba? Di ba? Ganun ang una mong sabihin. But, sa habilin nga po ni Mary, sa kanyang mga servant, ano sabi dun sa 5? Whatever he says to you, do it. And that's faith, mga kapatid. Hindi sila nagreklamo, hindi sila nagdalawang isip, and they took it, sabi dito sa 8. And then sa 9, when the master of the feast had tasted the water that was made wine, and did not know where it came from, pero yung mga servant, alam nila, na tubig lang yung dinala nila. The master of the feast called the bridegroom. Tinawag niya. Halika dito. Ang sabi niya, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior, then you have kept the good wine until now. Na doon po sa tradisyon ng Israel, kapag may mga kasalan o kapistahan, mga kapatid, meron silang inuman doon. But that is not bad for them. Kasi wala silang tubig. Siguro kung may soft drinks sila, soft drinks nila yun eh. Yung wine. No? And that's their staple na pang gusto sa uhaw nila. Kasi scarce po ang tubig sa Israel. And pag may mga celebration, yung mga mabubuting alak, doon lang iniaalok sa simula. Kapag lasing na yung mga yan, yun na yung mga pangit. But pinuri nila ang bridegroom dahil sabi dito, hanggang sa huli, binigay niyo pa rin sa amin ang pinaka-quality na wine. And 11, this is the beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ever you have wondered kung paano nagaganap ang mga himala? Mga kapatid. And the story of Jesus turning water into wine, ito yung unang miracle na He ever performed sa kanyang buhay. Pero meron siguro siya mga ginawa mga ibang mga miracles, but this is the one that is recorded sa banal na kasulatan. Amen. And tanong ko lang sa inyo, what is miracle exactly? Ano ba talaga ang miracle, mga kapatid? Let me give you my definition. So God, through infinite wisdom, gumawa siya ng natural process. Diba? Ang nature natin may sinusundan niya na ecology. Diba? Pag-aaral ng nature. Meron yan mga cycle. Diba? Water cycle, meron. Yung cycle ng, kahit nga digestive natin, yung katawan natin may cycles yan. At yan ay tinalaga ng Diyos. Like yung seed. Ang buto ng halaman, pag itinanim mo, kapag lumaki, nagiging puno. At pag naging puno, nagkakaroon ng bunga. At kapag naging bunga, yung loob ng bunga, meron ulit mga seeds, buto. And that's the natural process. And that is ordained by God, mga kapatid. Yan po ay binigay ng ating Diyos at siya po ang nagtatag niyan. Amen? Yes, amen. So,
kung alam naman natin na ang natural law is given by God, ano naman yung miracle, mga kapatid? Ang miracle, mga kapatid, is when God intervenes Amen. with the natural process na siya rin naman ang gumawa. Dahil siya lang ang may karapatan na baguhin ang lahat Yes. kung anong gusto niya, mga kapatid. And that's what miracles, because He created something supernatural na even science hindi kayang ipaliwanag. Amen? Amen. And marami na pong mga miracles ang hindi mapaliwanag, gustong ipaliwanag ng mga scientists, mga kapatid, but they can't find any proof or any evidence kung paano nangyari, because God is God. Yun lang yun. Diba? Kasi marami na po nagaganap na miracle. Kahit hanggang ngayon, mga kapatid, I believe that God is the God of miracles at hindi nagbabago ang ating Diyos. Kung ano siya noon, kung kaya niya gumawa ng himala noon, kaya niya gumawa ng himala ngayon. Amen. At kahit sa buhay natin, mga kapatid, kahit akala mong imposible nang mangyari, may magagawa ang ating Panginoong Diyos. And that's the power of God. The God of miracles. The God of the impossible. Hallelujah. Amen. Bigyan ko lang kayo ng illustration, mga kapatid. Isang kwento. So, may isang bata na nasa school, nakita siya ng professor niya. Sabi ng bata, napawaw siya, nagbabasa siya ng Bible. Sabi niya, wow! Ang galing! Nahati yung Red Sea ni Moses. Dagat yun, ha? Siguro ini-imagine ng bata. Paano kaya nangyari yun? Yung dagat, nahati, tapos natuyo yung lupa, nakatawid yung mga Israelites. Tapos ito namang teacher niya, itong teacher niya kasi masyadong matalino, mga kapatid. Maraming alam, research. Sabi ng teacher niya, "Hoy bata, alam mo ba? Sabi sa mga research nung panahon noon, yung Red Sea, may drought noon. So ang Red Sea noon, 3 inches deep lang. Kaya napakadali lang. Siguro, nilakaran lang. Kung 3 inches deep, hanggang dito lang po yun, no? So, ibig sabihin, pinalakad lang sila doon ng Panginoon. Pero ano pong sabi sa banal na kasulatan? Tuyo. Di ba kasi kung ikaw pa naman makita mo yung tubig pag hinawi mo, di ba may basa pa rin sa lupa? Pero nung hinawi po ang Red Sea, walang burak, tuyong lupa ang nilakaran ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng bata, natawa na lang siya. Sabi niya, akala nung teacher, didishearten yung bata, sabi ng bata, ay corny naman ni teacher. KJ mo naman. Pero hindi, sabi niya, ganun ba teacher? Eh di napakagaling lalo ng Diyos kasi nalunod yung mga Egyptians sa 3 inches deep of water. Nagets nyo? Opo. Eh di ba nasa Bible na nalunod lahat ng humahabol sa Israelites? Kung sinasabi nila na ganun lang kababaw ang Red Sea nung panahon na yun, paano nalunod yung mga Egyptians? Di ang galing ng Panginoon, may nalunod sa ganun kababaw, 3 inches. Ganun po ang Panginoon. Kahit baluktot-baluktotin ng tao ang mga nagawa ng himala, hindi nila yun kayang ipaliwanag. Yes, amen. At ganun ang paggawa ng buhay. Sa ating mga Kristiyano, ganun gumawa ang ating Panginoon. Na kahit anong sabihin ng mundo sa atin, mga kapatid, nananatili yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah! Mga kapatid, dito tayo iikot sa miracle sa Cana, mga kapatid. Dito sa paggawa ng Panginoong Hesus mula sa tubig, ginawa niyang perfect wine. At napakaraming natin makikita dito na wonder sa miracle na ito, mga kapatid. So, sa miracle na ito, una, makikita natin, naniniwala kayo sa creation, di ba? Ang creation, tayo'y ginawa ng Diyos mula sa wala. Nang siya'y nagsalita, na-form lahat. Amen? Ngunit tayo mga tao special. Ginawa tayo ng Diyos
sa pamamagitan ng kanyang kamay. Amen. Amen? Hallelujah. So, maraming scientists ang nagko-contest about the story ng creation. Marami nagsasabi, Big Bang. Meron nagsasabi, theory of evolution. But tayo mga Kristiyano, we believe that we are created by God. Amen. Amen? Kung naniniwala kang ginawa ka na, just palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Kasi ayoko pong maging unggoy. Ay sabi nila, ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Hindi po yan totoo. Kung ang tao po ay nagsimula sa unggoy, di sana yung mga unggoy sa zoo nagiging tao. Pero bakit hanggang ngayon, nabuhay silang unggoy, namatay silang unggoy? Kasi ginawa silang unggoy. Tayo mga tao, mula nung ikay sinilang hanggang namatay tao ka. Hindi ka mag-e-evolve, hindi ka magkakapakpak. Marami na akong nakikita mga tao sa Amerika, mga mga baliw. Kasi sa kanila, kung ano daw i-declare mong ano ka, okay lang sa kanila. Meron doon taong oso daw, taong deer. Yung mga nagpapatato, yung taong jaguar. Mga nakikita nyo yan sa mga Ripley's tsaka sa Guinness, di ba? Taong aso, ewan ko ba? Tao, pinaka best creation ng Diyos yan. Tapos gusto mo maging hayop. Ano ba yun? So mga kapatid, mahalin natin kung anong pagkakagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Amen. And then, ito mga scientists na to, they will argue. Talagang pipilitin nila na ipaliwanag kung saan ba tayo nagmula. Kasi sabi nila, creation, 6 days. Kaya ba yun? Eh yung baby nga, 9 months. Mga kapatid, walang imposible. And we are not within God's timeline. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi bound na kung anumang oras, anumang araw, siya ilabas doon. Kung tayo may 24 hours a day tayo, ang ating Panginoong Diyos, wala siya na. Tayo lang po ang bound ng time. But God is beyond that. Imagine mo, isa kang nilalang, isa kang Diyos na walang limitasyon. Diba? Ganun po ang ating Panginoon. And then, sa science, mga kapatid, kung pagbabasihan daw yung creation, di ba sabi doon, let there be light and there was light. Tapos sa 2, ang earth was formless and void, wala pong korte ang mundo, puro tubig lang. Sabi nila, paano makakarating yung liwanag doon ng napakabilis? Ang sabi ng science, mga kapatid, ang sun ay sobrang layo sa mundo. Approximately 0.0000158 light years. Yung light years, mga kapatid, din yung bilis ng liwanag. Kung paano tumama ang liwanag, ganun po yung sinusukat nila. At hindi po natin kaya sukatin yon. Yung 120 kph nga lang, hindi natin kaya eh. Yung speed of sound, hindi rin natin kaya masukat bilang tao. Yung light years pa kaya, hindi natin kaya yon, mga kapatid. But, anong lesson na matututunan natin, mga kapatid? Punta tayo ulit sa miracle sa Cana. Amen? So, ang wine, mga kapatid, mahabang proseso yan. Hindi yan galing sa ubas, tapos piniga mo, wine agad. Ang wine, dumadaan yan sa process na fermentation, mga kapatid. At madalas, taon yan. Marami na pong mga gumagawa ng wine na talagang minsan 50 years. Maswerte ka na pag nakatikim ka ng wine ng 100 years. Sobrang sarap na daw, no? Amen? Kasi di pa ako nakatikim ng wine na mahal eh. Oo. Mga 50 years pa lang, iba na yung lasa nun, mga kapatid. So, ganun po ang wine. But ano ginawa ni Jesus dun sa miracle niya? Galing sa tubig, in an instant, naging wine. Amen? And walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Nung ginawa niya ang creation, nung siya'y nagsalita, bigla na lang yun umiral. Yung sinabi niya, let there be light, nagkaroon ng light. Nung sabi niya, magkaroon ng mga hayop, nagkaroon ng mga hayop.
Mga kapatid, kaya nga naalala ko lagi yung sinasabi ni Pastor about dun sa mga ibang relihiyon na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Na ang lupa daw ay hindi kayang gunawin ng Panginoong Diyos. Talaga ba? Isang salita lang ng Panginoong Diyos, kaya niyang burahin tayo lahat dito eh. Niniwala kayo mga kapatid? Yes, amen. Ganon sa kapangyarihan ng ating Diyos. Para sa Kanya, ganito lang tayo. Oh. Wala. Kahit gaano ka kagaling dito sa mundo, kahit gaano ka ka-famous dito sa TikTok, sa harap ng Diyos, wala ka lang. Tiny speck of dust lang tayo sa ating Panginoon. Amen. But, here's the thing mga kapatid, grabe yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Kahit ikaw, sa mata niya, isang maliit na tuldok lang, nakita ka niya. Kayo ba, nakakita ba kayo ng alikabok? Sa mata ng Diyos, alikabok lang tayo. But God has chosen us. God has picked us. Amen. Mula doon sa kalagayan nating makasalanan, mga kapatid. At inilagay niya sa kawan niya, itinuring na anak, mga kapatid. And for me, that is a miracle. Dahil, napaka-imposible for a God to look upon you, to look upon me, to look upon us, na para iligtas niya tayo. It is impossible. But dahil mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, dahil tayo pinili ng ating Panginoon Diyos, nangyari. Nandito ka ngayon. Lahat ng nangyayari ngayon, alam niya ng Diyos. Walang hindi alam ang ating Panginoon. Nandito ka dahil ito ay gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi ikaw ang gumising. Ginising ka ng Panginoon para makapunta ka dito. Kaya nakakalungkot mga kapatid na yung mga kapatid natin na wala, sana gising sila. Hindi, joke lang. Gising naman siguro sila. Sinising. Hindi lang maagang ginising. Pero naniniwala ko, nagpapasalamat pa rin sila sa ating Panginoon. But let's make sure, let's be intentional to make God our highest priority. Si mga kapatid, grabe sa lahat-lahat ng tao sa mundong ito, 8 billion, 9 billion, isa ka sa pinili ng Diyos. Amen. Tapos hindi mo pa kahalagahan yung binigay niyang buhay sa'yo. Tapos hindi mo pa kahalagahan yung oras na ibinigay niya sa'yo na para siya ipaglingkuran, itaas, Hallelujah. bigyan ng papuri, pagsamba. Hallelujah. Mahiya naman tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. And He is the God of miracle na kaya niyang baguhin lahat. Kung ano ang problema mo, bakit ka ba gumising ng late? Ano bang dahilan? Puyat ba? Pagod ka ba? Ang ating Diyos ang pahinga. Problemado ka ba? Siya ang solusyon sa problema. Amen. There is no problem too big. Diba? Sabi nga sa awit, God cannot solve it. Walang imposible sa Diyos. Bakit anong nag-stop sa'yo kung bakit ayaw nating pumunta dito ng maaga? Balik na naman tayo sa mga tao. Amen. Mga kapatid, dapat excited tayo lagi kapag Sunday. Amen. Yes, eto na naman. May kita ko na naman ang mga kapatid ko sa pananampalataya. Yes. Nakakapagsamba na naman ako kay Lord. Siguro dahil malamig. Sarap ng lamig, di ba? Kasi di na po kami nag-electric fan sa bahay. Lamig eh. Tipid. Amen. Kaya siguro na late ng gising. Sarap ng tulog. Hallelujah. And then mga kapatid, kung matitignan din natin, balik tayo dun sa miracle na ginawa ni Jesus. Ikumpara natin sa creation. Ilan daw yung pot na kinuha? 6. 6 clay pots. Ilang days ang creation? 6 din. Diba? So according to John's Gospel, ginawa ng Diyos lahat ng bagay. Amen? And itong simpleng miracle na ito, meron itong kapahayagan na mas malalim pa, na hindi lang siya miracle lang na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Sumisimbolo ito sa kapangyarihan
ng ating Panginoong Diyos bago siya nagkatawang tao. Imagine niyo, yan ang unang miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus, na water turned into wine, out of nothing, out of water. Di ba nasabi ni Pastor kanina, nang ang mundo'y puno ng tubig. The earth was void and formless. Ano yung ginawa ng Diyos na wine? Tubig din. And ginamit niya 6 na tapayan. Ibig sabihin, 6 na araw na ginawa ng ating Diyos. Lahat yun ay ginawa niya. From out of nothing, ginawa niyang something. Ginawa niyang wine. Nagigets niyo mga kapatid? And that's how Jesus is. That's how He shows His power. Na hindi siya bound ng kahit anumang law ng mundong ito. Na kahit siya'y nagkatawang tao, nandun pa rin yung kapangyarihan ng Diyos. Na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao lamang, mga kapatid, na tanging Panginoong Jesus lang ang makakagawa. Ganon ang ating Panginoong Diyos. And God did not take time to create anything. In an instant, ginawa ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng creation, mga kapatid, when He spoke na gusto niyang gumawa ng mga lupa, gumawa ng mga hayop, gumawa ng mga ibon, it appeared in an instant. Ito pong miracle niya sa Cana, nung ginawa niya po yung wine, ang tubig, wala na siya sinabi na maging wine ka. Sinabi niya lang, ibigay mo yan doon. Instant nangyari. Ganyan po gumawa ang ating Panginoon. Madalas, hindi natin kailangan maghintay. Madalas, dumarating ka rin ng kusa yung pangangailangan natin. And ganyan po magmahal ang ating Panginoong Diyos dahil siya'y nangako sa atin na hindi niya tayo iiwan o pababayaan dahil tayo mga anak niya. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. And then sabi din po mga kapatid na yun nga ang ating existence bilang tao. Tayo lang po yung creation ng Diyos na hindi galing sa salita. Tayo po ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Gawa ng kanyang mga kamay. Tayo hiningahan ng kanyang espiritu. Si Adan, mga kapatid, hiningahan ng breath of life. Na simula na nabuhay si Adan, mga kapatid. And ginawa si Eva mula saan? Sa tadyang ni Adan, mga kapatid, na mula rin sa creation ng ating Panginoong Diyos at hiningahan din ng ating Panginoon. So ganun po, special tayo mga tao. So wag na wag natin isipin na tayo ay mga wala lang kwenta sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay ginawa ng Panginoon with a purpose. Tayo ginawa ng Panginoon wonderfully, beautifully, masterfully. Diba? Isipin niyo para kayong isang laruan na robot na ginawa-gawa. Dapat walang mali. Diba? Paano kaya kung yung ilong baliktad? Di pag umuulan, lunod ka. Imagine niyo, diba? Paano yung kamay mo nasa baba, yung paa mo nandito, di pa baliktad tayo lumakad. Pero napaka-perfect ng ating Panginoong Diyos na ginawa niya ang tao with the perfect design. And saan tayo design mga kapatid? Sa imahe niya. Which is kay Jesus. Kasi noon pa man mga kapatid, nakikita na ng ating Panginoon ang mangyayari sa tao. Na tayo mahuhulog sa kasalanan, kailangan tayong iligtas at iaalay niya ang kanyang buhay. Siya'y magkakatawang tao sa imahe ng ating Panginoong Jesus. Jesus is the image of the invisible God. Hallelujah. He is the Word that became flesh. Hindi po sila iba. Kaya dapat po tumanim sa isipan natin na ang Diyos ay hindi tatlo. Ang ating Diyos ay iisa lang. Amen. Amen. Kasi madalas na tanong lagi yan ng mga tao paano naging isa ang Diyos? Hallelujah. Di natin kailangan magpaliwanag. Kailangan natin gawin manampalataya. Naniniwala kayo? Kasi sa pananampalataya, doon nakikita kung paano ka naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Kung sinabi niya siya'y iisang Diyos, maniwala ka na siya'y iisa. Dahil that's what He declared. Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Kakahawit lang natin kanina. Diba? Yung mga interpretation kasi ng mga tao, it is just the way they're interpreted, how they see God. Kasi nag-exist si Jesus. Si Jesus nanalangin. Bakit ba siya nanalangin?
Dahil kailangan niyang tuparin dahil siya ay nasa laman. Dahil nasa banal na kasulatan na ang lahat ng flesh will bow down and call unto the Lord. Ngunit, naging restriction ba yun? Hindi po mga kapatid, siya ay tao, siya ay Diyos. Hindi po siya hap-hap lang. Siya ay buong tao, buong Diyos. Paano yun? Ba, hindi ko rin alam. Dahil siya ay Diyos ng himala. Di ba sabi nga mga kapatid, hindi natin kailangan ipaliwanag lahat ng bagay. Kailangan lang natin maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. And that's how miracles will work in your life, mga kapatid. It's beyond logic. Kaya minsan mahirap pag matalino eh. Kasi lagi mong iisipin, paano nangyari? Napagano ka pa. Ano yun? Napagano pa, ano pa yung kilay. Pero sa Panginoon, walang imposible. Amen. Di ba? Marami mga miracles na nangyari. Di ba? May mga, di ko lang alam kung totoo to, yung isang multicab na nabangga ng kotse. Tapos ang dami, tilapon lahat ng tao. Wala doon namatay. Pero kung makikita mo yung video, grabe. Parang, huy. Para may isip mo, wala, patay lahat. Pero walang namatay. That's the work of God. Dahil hindi pa nila oras. Ganon ang buhay mga kapatid. Dapat lamang tayo talaga sumandig sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. And then, punta na tayo mga kapatid sa miracle ng ating Panginoong Hesus ulit. And this is the miracle that is also related sa ating mga tao. Sa miracle ni Jesus. So Christ used 6 water pots which not only stand for the days of creation but also for the number of man. Yung sabi nga ni Pastor, a number of man is 6 mark of man. So 6 water pots din. It's also for the men. So makikita natin na ito po ay applicable din sa atin mga kapatid. Tayo mga tao, we are created from alabok, dust from the ground. Ang mga clay pots, gawa rin sila sa clay, sa lupa. Amen? Kahit yung mga bato, gawa rin yan sa lupa. Sabi sa Romans 9:21, na does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Na tayo daw ay ginawa lamang ng ating Panginoon Diyos. We are just clay. Vessels of clay, mga kapatid. Na kahit anong gawin sa atin ng ating Panginoong Diyos, wala tayong magagawa. Pag gusto kanyang basagin, kaya kanyang basagin anytime. Pag gusto kanyang buuin ulit, bubuuin kanya ulit. Amen. Hindi po magmamatter kung anong opinion mo sa Diyos. Ang magmamatter kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen. Lagi nating alalahanin mga kapatid, it's all about Him. All about Jesus. It's not about you. It's not about us. Ang story ng buhay mo, side character lang tayo dito sa mundo. Maniwala kayo. Kung nasasaktan ka, kung mataas ang ego at pride mo, bakit ganon? Nagisikap naman ako eh. Dapat ako ang bida sa sarili kong istorya. Maling paniniwala yan. Yan ay makamundong isip. Pag ang isip mo na ikaw ang bida sa buhay mo, maling-mali. Baguhin mo yan, kapatid. Dapat ang magiging bida sa buhay mo lagi si Kristo. Si Jesus Christ. Lamang ang magiging tagapanguna mo sa buhay mo. At kapag sinundan mo ang lakad ni Kristo, tungo ka sa tagumpay. At ang tagumpay na yan, hindi tagumpay ng mundong ito na magiging mayaman ka, na magiging sikat ka, na magiging kilala ka, hindi. Ang tagumpay na yan, yung makasama ang ating Panginoon Diyos sa kabilang buhay. Amen. At meron kang buhay na walang hanggan. Amen. Yan ang lagi niyong asamin. Huwag niyong pangarapin na yumaman kayo. Kasi balang araw iiwan niyo yan. Amen. Niwala kayo, mamamatay din tayo lahat. Walang matitira dito sa mundong ito, mga kapatid. Gugunawin nga ito ng Diyos. Huwag natin mahalin ang mundong ito. Do not love the world and all these things in the world. Because everything will pass away. Ano lang matitira?
His Word. And what is His Word? His Word is Jesus. Amen. Hallelujah. Kung may papahalagahan kayo, ang i-treasure nyo sa mundong ito, Panginoong Hesus. Huwag niyong bibitawan. Huwag kayong lalayo. At huwag kayong tatalikod sa ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa the moment na iwanan mo ang ating Panginoon, mawawala na rin sa iyo lahat. Lahat na pinagsikapan mo, oo, sige na, iwanan mo ang Diyos, kapalit ng kayamanan ng mundo. But after that, anong kalagayan mo? Mamamatay ka. Magkakaroon ka ng pangalawang kamatayan doon sa kaparusahan dahil wala sa iyo ang ating Panginoon. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, kahit mahirap ang buhay, kahit na punong-puno tayo ng problema, kahit nagtataasan ng mga presyo ng bilihin, tiis lang. Yes. Ang magtiis hanggang sa wakas, ang maliligtas mga kapatid. Wala nagtitiis na nakangiti. Lahat na nagtitiis, lumuluha, tumatangis, dumadaing, at naririnig ng Diyos lahat yan. Maswerte na lang tayo mga kapatid kung kayo nakakaluwag-luwag sa buhay. Praise God. Pero sa mga taong hindi na maluwag, sobrang sikip na praise God pa din. Amen. Hindi magbabago, maniniwala natin sa Panginoon. Kahit anong kalagayan natin sa buhay mga kapatid, we are not bound ng status. Mayaman, mahirap, everything, all the glory must go to the Lord. Must be to the Lord. Hallelujah. Ganun po ang ating Panginoon. At ganun din po tayo mga tao. We must know our role. That we should always believe that He is the God of miracles. Hallelujah. Amen. And then, tayo mga tao, dinahalin tulad din tayo dun sa water na naging wine. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Tayo mga ordinaryo lamang tayong tao. But nung tayo ay pinili, niligtas ng ating Panginoon, yung value natin, biglang tumaas. Dati magkano lang ba ang ice tubig? Piso. Magkano yung wine? Mahal, di ba? Mga 200 yata. Oh, di ba? Ice tubig ka lang noon. Ngayon, wine ka na. Dahil yan sa ating Panginoong Diyos. And with God, mga kapatid, napaka-valuable mo sa ating Panginoong Diyos. Kung sa harap ng mundong ito, wala kang kwenta, ano ka lang dyan, side character ka lang sa Panginoong Diyos, anak ka. Ay, ang anak, may mana. Amen. Anong mamanakay natin? Buhay na walang hanggan, kaharian ng Diyos, oh. Yes. Yun yung inaasahan nating pag-asa sa buhay natin, mga kapatid. Nakain tayo sa latman dito sa mundong ibabaw, ngunit pagdating natin doon sa buhay na walang hanggan, mga governor tayo ng mga cities. Daig pa natin yung mga politiko dito. Kasi tayo, bibigyan tayo ng mga cities na papamahalaan natin ng ating Panginoon. Basahin nyo, nasa Revelations yan. Hindi ako nagbibiro. Dahil tayo yung mga tinawag na leaders. Dahil tayo tinawag na mga ulo, hindi tayo buntot. Amen? Kaya doon sa kabilang buhay, mag-ipon na tayo. Paano ba mag-iipon, Kuya Mix? Gumawa ka, sumunod ka sa Panginoong Diyos. Lay up treasures up in heaven where moth and rust doesn't destroy. Gumawa tayo para sa Panginoon. Maglingkod sa ating kapwa. Gumawa ng kabutihan. Kung anong tama gawin, huwag gawin ng mali. Ganun lang. Huwag tayo mag-ipon ng yaman sa mundong ito. Dahil masisira lang din yan. Naalala ko yung mga nag-iipon. Ipon challenge. Inipon sa kawayan yung mga perang papel. Inanay. Napakinabangan? Hindi. Pero lahat ng bagay na ginawa natin para sa Panginoon, yun ang may value. Yes. Amen. Nakatarak yan lahat doon. At pagdating namin doon, pagsalubong namin sa ating Panginoon, bibigyan ka niya ng crown. Ano nga sabihin sa atin ng ating Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Gusto niyo ba yan? Amen. Amen! Dapat hangarin natin yon. At bukod pa sa crown, marami pang mga pa-premyo, di ba? Mga naipon mo doon, sabihin ni Jesus, at mga naipon mo, ang dami mo. Gusto niyo ba yan?
O gusto nyo mahirap lang kayo sa langit, isa lang bahay mo. Pero hindi ko ma-imagine kung ano itsura natin doon. Baka nga, ewan ko kung may building doon. Kasi wala naman po nakakaalam na itsura ng langit eh. Hindi po natin alam. Pero, ang sabi sa Bible, in my Father's house, many mansions. Hindi ko rin alam kung anong mansion yun. Spiritual yun eh. Spiritual world. Wala pa naman po nakakita ng spiritual world, mga kapatid. But we should always believe in na pagdating ng panahon, doon tayo pupunta. Amen. Lahat ng tanong mo, masasagot yan pag nandun ka na. Ang mahirap, pagkarating natin, hindi ka pala welcome doon. Kasi doon ka sa kabila. Alalahanin natin mga kapatid ha, maraming tatawag sa ating Panginoon. Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Nagpalayas kami ng mga espiritu gamit ang pangalan mo. Nagpagaling kami, naglingkod kami, nag-praise the Lord, hallelujah kami dito eh. Sa church. Ano sabi ng Diyos sa kanila? Lumayo kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Kasi unat sa pool pa lang, naglilingkod dahil sa sariling kagustuhan lang. Hindi naglilingkod para sa Panginoong Jesus. So mga kapatid, mag-ingat tayo. Kahit pala nandito sa church, baka hindi maligtas. Totoo po yun, mga kapatid, na napakahirap ng filter, ng salaan, papasok doon sa buhay na walang hanggan. Kakaunti lamang ang makakatagpo ng maliit na daan na yon. At sa daan na yon na makipot, ang dami pang pagsubok. Kaya, mga kapatid, magtaka ka pag wala kang pagsubok, baka nasa maluwag na daan ka. Amen? Amen. Pero kung tinatagtad ka ng pagsubok, binabagtas mo na ang masikip na daan. Amen. Hallelujah. Nagigets sa atin mga kapatid? Ganun ang buhay Kristiyano, walang easy-easy. Kasi ang gusto ng ating Panginoong Diyos, pagdating natin doon, bugbog sarado tayo. Ang ating Panginoong Isus, bago siya namatay, sandamakmak na bugbog at hampas ng latigo ang tinamo niya. No one is greater than their master. Tas gusto mo, papasok ka ng langit na komportable ka? Ewan ko lang. Mga kapatid, hindi pa natin nararanasan ang totoong pagsubok. Hindi pa natin nararanasan ang totoong lakarin ng isang Kristiyano. Hindi kami nagsasabi dito na ang doctrine natin, ang church natin is puro paghihirap, but that is the true path na dapat nating tahakin. Hindi tayo after prosperity, hindi tayo after healing, hindi tayo after sa mga bagay ng mundo na yan, but we are after doon sa nilakad ng ating Panginoong Jesus. Kung saan siya naglakad, doon tayo maglakad. Amen. Hallelujah. Ganun po. And God convicts us. Kung maalala lagi natin yung hirap na dinanas ng ating Panginoon, yan yung dinanas niya para iligtas ka. Diba? Napakabuti ng ating Panginoon. And then sabi po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, ano daw tawag sa atin? He is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Na tayo daw, kinumpara sa water into wine, tumaas ang value, tayo na ay bagong nilalang. Hindi na tayo tulad ng dati. Yung dati mong pag-iisip, yung dati mong barkada, iwan mo na yan. Hindi sila maganda para sa'yo. Masakit man, pero kailangan nating iwanan. Sabi nga, may mga dapat tayong bitawan para makamtan natin ang biyaya na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo marireceive ang pagpapala kung lagi mong hahawakan lang. Imagine ito yung bagay na gustong-gusto mo, ayaw mong bitawan. Umuulan na ng pagpapala sa langit, ayaw mong bitawan, paano mo masasalot? Pero kung bibitawan mo, bubuka ang iyong kamay, tataas, makukuha mo lahat ng pagpapala na galing sa ating Panginoon Diyos. Amen. Ang sabi din po dito, if a person had not had a change of heart toward their sin, it could be a sign that the Spirit has not come in and made any changes. Kung tayo daw mga kapatid, patuloy pa rin sa paggawa ng mga bagay na gusto natin,
baka hindi pa pumapasok ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Baka hindi ka pa bagong nilalang. Amen. Baka old ka pa din. Kasi ang bagong nilalang, bago na rin mag-isip. Yes. Amen. Bago na rin gumawa. Hindi na yan nag-iisip ng masama sa kapwa. Hindi na yan matampukin. Hindi na yan marites. Hindi na yan makagalitin. Mapagmahal na yan sa kapatid. Pero kung ganun ka pa din, baka old pa din. Mga kapatid, ang totoong binago ng Diyos, nakikita ang pagbabago sa gawa. Yes. Hindi lang sa salita. Kaya nga mga kapatid, mas natutuwa ako sa mga Kristiyano kahit na sabihin natin payak lang ang buhay, kahit na simple lang, pero gumagawa sa ating Panginoon. Masaya ako doon. Minsan nga natutuwa ako sa mga taong lumalaban sa buhay kahit na mambubuti. Kahit, ayoko lang talaga yung mga nanlilimos kasi parang minamaliit nila ang Diyos. Alam nyo, yung mga nanlilimos, minamaliit nila ang Diyos. Na hindi ka mabinigyan ng lakas, hindi ka mabinigyan ng talento ng Diyos para gamitin mo para kumita. At nanlilimos ka, humihingi ka. Katamaran yun! Kaya wag na wag sa mga Kristiyano makitang nanlilimos. Ayoko nakikita ng Kristiyano na nangihingi sa labas ng mga abuloy, napipreach, nangihingi. Hindi po tayo ganoon. Dapat tayo mga Kristiyano, we preach the Word of God and we give to others. Amen. Hindi tayo nagre-receive. Bakit ba? Kulang ba ng budget ang church nyo? Na kailangan nyo manghingi sa labas? Hindi ba kayang pula ng Diyos yan? Yung laging tanong ko sa mga nagpipreach sa mga bus. Ay, kaso, syempre, I respect them kasi anak naman din sila ng Diyos. Ayoko naman silang bastusin sa oras nila. Pero yung tanong ko, kaya nga dati, ang alam mo, isang suggestion ko sa church kapag mag-evangelize tayo may dalang pagkain. Ay, ito po, may tinapay kami dito, pagsaluhan natin. Para makita nila ang kaibahan ng totoong Kristiyano sa hindi. Na ang mga anak ng Diyos, tayo ang nagbibigay. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng pagpapala. Kasi yun po ang essence ng pagiging anak ng Diyos. Ang pagiging mapagbigay. Hindi mapagkabig. Ganun po ang anak ng Diyos. Mapagbigay kahit wala na yan, magbibigay pa yan. Naalala ko nga yung nanay ni Sister Allen, si Nanay Pauline, na napaka-giver po niyan mga kapatid, na kahit na salat sila, pero pag may mga youth gathering, nag-sponsor pa yun ng mga youth para maka-attend lang doon kasi iniisip niya, pag ito nakasama, madadagdagan ng kaalaman niya ang pananampalataya niya sa Panginoon. Iniisip niya magtatanim siya doon sa buhay na walang hanggan. Dapat ganun din po tayo mag-isip mga kapatid. Na kapag tayo gagawa, hindi lamang dahil sa personal gain natin, but para lagi sa Panginoong Diyos. Amen. Kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos ipagawa sa atin, gawin po natin. Amen. Hallelujah. And then sabi din po sa Romans 8:9, but you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Kapag ikaw daw ay walang Espiritu ng ating Panginoong Diyos, hindi ka kabilang sa kawan ng ating Panginoon. Amen. Kailangan, pag tayo ay may Espiritu ng ating Panginoong Diyos, nakikita yung bunga. Hindi pwede na i-declare mo, ay ako, anak ako ng Diyos, pero wala kang bunga. Anong sinabi ng ating Panginoong Diyos sa puno ng igos na hindi na bunga? Mamatay ka. Kinabukasan, pagbalik ng mga disciple, nalanta. Kasi ang tagal-tagal na nung puno na yun, nag-a-absorb lang ng nutrients sa lupa, walang bunga. Mas maigi pang namatay na lang. So dapat tayo mga kapatid, kung tayo nabubuhay na kay Kristo, nakikita na yung bunga ng Espiritu. Amen. Amen? At alam na po natin yan. Nasa Galatians yan. 5:22. Basahin niyo na lang po. Ang mga fruits of the Spirit. Dapat yan po nakikita sa atin. Hindi yung opposite. Amen? And then,
Kung nandun po yung banal na spirito sa atin mga kapatid, it gives us a new want to. Kung ano mga gusto natin gawin, ito gusto ko tong gawin. Hindi yung dati na, ay ito gusto ko kasi maganda to eh. Ay gusto ko sa music ministry kasi magaling ako kumanta. Ah gusto ko dito kasi magaling ako magturo. Hindi po ikaw ang masusunod sa tawag mo. Ang Panginoong Diyos dapat ang masusunod sa calling mo. Kasi marami na rin po mga tao, gusto kong magpastor kasi pakiramdam ko, gusto ko eh. Ay ano, parang eager na eager. Mga kapatid, ang calling sa pagiging anak ng Diyos, sa calling sa pagiging pastor, it is a miracle from God. Maraming mga pastor na nagsasabi niya na hindi talaga nila gusto yan. Pero dahil sila'y tinawag, kailangan nilang gawin. Kahit ang pagiging anak ng Diyos, anak ka na ng Diyos, ayaw mong gawin, pero kailangan mong gawin. Kailangan mong sumunod, kasi anak eh. Di ba? Huwag natin sayangin yung pagiging anak ng Diyos natin, mga. Huwag tayong lumayas sa ating Panginoon. And we are made new on the inside. Ang pagbabago, mga kapatid, hindi lamang sa labas. Kasi maraming mga Kristiyano din naman. Ang lilinis, nakadamit, maayos. Pero sa loob ng puso, napakadumi. Meron pang iba, nasa church nga, pero ang puso, nag-backslide na. Hindi na naglilingkod dahil kay Kristo. Naglilingkod na lang dahil pag absent ako, baka pag-usapan ako eh. Pag late ako, baka sabihin, hindi na ako tapat. Sino ba ang mas mahalaga? Yung imahe mo o ang pinaglilingkuran mo? Madalas, gano'n na lang kasi yung iba, mga kapatid. Huwag sana mangyari sa atin yan, na tayo pupunta na lang dito kasi baka magalit si pastor. Baka magalit si Kuya Mix, pag late tayo, bilisan mo. Mga kapatid, pupunta tayo sa banal na dakong ito dahil gusto natin makatagpo ang nag-iisang Diyos, ang ating Panginoon. And that should be our main purpose in life. Kahit sa pagising pa lang natin, yun agad, Jesus agad. Thank you, Lord. Nabuhay na naman ako. Kahit babangag-bangag pa, kahit puro pa, hindi pa nagmumumog. Pasalamat agad tayo sa ating Panginoon. Unang buka ng bibig natin, thank you, Lord. Thank you, Jesus. At bago tayo matulog, dapat thank you, Lord. Dahil tayo binigyan na naman ng bagong pagkakataon na makapagpahinga. Diba? We should always give our gratitude. And then, sa ating salvation, mga kapatid, it is also a miracle. Instant ang salvation. Hindi mo kailangan maghirap. Hindi mo kailangan gumawa na mabuti para sa Panginoon para maligtas ka. Naniniwala kayo? Amen. Na hindi mo kailangan maging mabuti ako, kailangan magbigay ako sa mga mahirap para maligtas ako ni Jesus. Ang kaligtasan, mga kapatid, ibinibigay lang ng Diyos sa kung kaninong gusto niya. Amen. At mapalad ka dahil isa ka sa mga nabili. Mga kapatid, ganun ang salvation. It is also a miracle. Kasi wala makapagpaliwanag, paano ka naligtas? Sure ka ba? Ganun pa, di ba? Oo, anak ako ng Diyos. And our justification, yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos, wala kang ambag doon. Amen. Wala kang ambag. Hindi dahil sa nagbago ka, kaya ka niligtas. Nagbago ka kasi ligtas ka na. Yes. Yun ang pagkakaiba, mga kapatid. Dahil maraming relihiyon na nagsasabi, kailangan mo muna magsisi. Kailangan magbago ka muna. Kailangan turn out from your old ways at ma-receive mo kaligtasan. Hindi po. Tayo niligtas ng Panginoon. Binuhay niya tayo mula sa mga patay. Ang ating kaluluwa na patay, binigyan niya ng buhay, hiningahan ulit. Tapos dahil doon, nakapag-isip ka, ay, mali ako. Lord, sorry. Magbabago na ako ng buhay para sa iyo. Amen. And that's true repentance and true salvation is. Kaya kung tayo mag-evangelize, mga kapatid, let us always say na tayo, umaasa naman tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Now we are here to share the Word of God and it is God's work to save you and hindi po kami. At walang church na kahit anumang church na pangalanan sa mundong ito makakapagligtas sa iyo. Kasi yan yung mga pinakakaasaran ko eh. Na mga church na yan, sasabihin, pag hindi kita kaanib, hindi ka ligtas, ano ka, Diyos? Sana nga marinig nila eh, kaso wala na eh.
lumipat na sila. Maririnig sana nila. Kasi mga kapatid, tanging ang Panginoong Hesus lamang ang tagapagligtas at wala nang iba pa. At tanging siya lang ang nakakapagbago ng buhay. Hindi yung mga church, hindi yung mga aral, hindi si pastor, si Jesus lang. Kaya wala ka ba ipagmamalaki? Kahit anong itinaguyod mo dito sa lupa, lahat yan galing sa Diyos. Walang galing sa iyo, walang galing sa atin. Kaya itong church na to, this is dedicated to our Lord Jesus. Ito, magpapatuloy ito kahit na pagdating ng panahon, mga sila Russell, sila Johan na magli-lead dito. Amen. Diba? Kailangan nyo ipagpatuloy ito, mga kabataan. Hindi ito pwedeng mawala. Amen. Dahil ito'y gawa ng Diyos. Yes. Amen. Amen. At naniniwala ako, I have faith in God na hindi lang dito tong pinaglilingkuran natin. Dadami pa to sa ibang dako. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, gawa lang tayo. Aim natin to improve. Huwag tayong masatisfy lang. Huwag tayong makontento na hanggang dito na lang tayo. Let's do more sa ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Nakita natin yung paglilingkod natin, yung katapatan natin sa ating Panginoon. Amen? And then, sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, dito na tayo sa third part natin, na in His coming miracle, ang ating Panginoong Diyos, ang church ay itinuturing na bride. Amen? Na tayo bilang katawan ni Kristo, na si Jesus ang head. Sa kanyang pagbabalik, inaasahan niya na ang church niya ay ready na for the grand wedding. Amen. Na tayo ay sasalubong sa ating Panginoong Diyos, na doon sa kalangitan magkakaroon ng napakalaking pista. Diba? Celebration, mga kapatid. Yun yung tinitingnan natin dun eh. Na pagdating natin dun sa buhay na walang hanggan, puro kasiyahan na lang dun. Wala nang lungkot. At nandun yung ating hope. Ang ating Panginoong Jesus, makikita na natin siya ng mukha. Di ba kayo na-excite na makita ang ating Panginoong Diyos yung gumawa sa atin? In the end. Kasi kung hindi kayo na-excite, baka gusto niyo lang manatili dito. Okay na kayo dito. Na? Kasi ako, ayoko na dito. Kung pwede lang lumaya. Pero may pinapagawa pa ang Diyos eh. Kailangan pa natin gampanan yan. At we have our own timelines, mga kapatid. May mga taong nawawala agad, but they have served their purpose. Praise be to God. Amen. Sa mga nananatili, let's do our job. Diba sabi nga ni Paul, to live is Christ, and to die is gain. Na wala pong sayang sa ating Panginoon. Kapag ikay nabubuhay, patuloy na gumawa para kay Kristo. Pag ikay namatay, yun ay kapakinabangan para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Grabe no? Lahat talaga ng bagay, kapag titingnan natin, napakabuti. Kahit na punong-puno ng problema ang mundong ito, kung nakatuon ka lang lagi sa Panginoong Diyos, nawawala lahat ng lungkot. Nawawala lahat ng problema. Kasi inaasahan mo na after this life, nandun yung pag-asa mo, nandun kasama mo ang tagapagligtas. Amen. Diba? Amen. And then balik tayo sa marriage, about the church. So sa Revelation 7 to 9, ang sabi dito, let us be glad and rejoice, and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready, which is yung church. Tayo ang bride of Christ. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the white fine linen is the righteousness of saints. So kaya po tayo nandito sa church, kaya tayo ginagamot dito sa church, kasi tayo po'y pine-prepare sa grand wedding sa kalangitan. Kasi ang gusto ng Diyos, ano sabi dito?
should be arrayed in fine linen, clean, malinis, walang dungis, and white, puti. Ang fine linen, it symbolizes the righteousness of the saints. Kaya sinasala ng Diyos, kahit yung mga peking Kristiyano, tatanggalin niya ng Diyos dito. Naniniwala kayo? Kasi gusto niya, pagharap natin sa langit, lahat ng haharap doon, walang dungis, walang peke. Lahat totoo, genuine, authentic na tagasunod ni Kristo. Kaya, maniwala lang tayo sa ating Panginoon. Magtiis, mga kapatid, kahit mahirap, pagtiyagaan niyo yan. Sayang. Kasi pag bumitaw ka pa sa ating Panginoon, pagdating ng tribulation, paano kung dumating ng Antikristo? Bihagin tayong lahat. Isa-isahin tayo. O ikaw, Miguel Arevalo, itatakwil mo ba si Kristo o pugot ulo? Darating tayo sa ganon. Huwag na huwag niyong ide-deny ang ating Panginoong Jesus. Amen. Mamatay na kayo't mamatay, pahirapan kayo, pahirapan, pero huwag niyong itatanggi ang ating Panginoong Jesus. Malapit na po ang panahon. Malapit na. And you should be always be ready. Di ba? Kaya in the blink of an eye, kaya tayong kunin ng ating Panginoon. Isang kisap mata lang. Wala na lahat. Magtaka ka, pag isang kisap mata, nag-rapture, naiwan ka. Patay. Diba? Kasi, pabanjing-banjing lang ako sa church, patawa-tawa lang ako sa church. Okay lang, pa-attend lang ako. Ay, okay lang kasi habang nagpipreach, may cellphone lang ako. Okay lang yon. Pero walang sisihan. Pagbabalik ng ating Panginoon, lahat nakikita ng Diyos yan. Amen. Kaya, kailangan ugaliin natin mga kapatid na laging makinig. Kasi madalas, pag wala yung attention natin sa Word of God, maraming lumalampas. Kaya yun yung nakikita kong problema kung bakit hindi natututo ang mga anak ng Diyos. Hindi nakikinig. Amen. Because faith cometh from hearing, and hearing the Word of God. Kaya ugaliin natin makinig. Yes, we are busy sometimes, pero gayahin natin si Maria kaysa kay Marta. Na si Maria, mas pinili niya na makinig sa Panginoong Jesus kaysa kay Marta na gumagawa ng mga walang kwentang bagay. At ang dahilan pa niya kay Jesus, hindi para po ito sa mga pagkain ng mga disciples eh. Yes, service, tama nga naman. Pero let's learn to prioritize God above all else. Kasi aanin ng Diyos ang ministry mo. Nagsasalita ang Diyos, makinig. Ang ministry mo, pangalawa lang yan. Pang-apat nga lang yan eh. Pangdulo nga lang yan. Unahin lagi natin ang Diyos. Amen. Amen. Napakadali lang po maging tapat na alagad. Makinig, sumunod, gumawa. Pero madalas hindi natin nagagawa. Na? Amen. And then, ang bride, tayo, sabi sa Hosea 2:19, and I will betroth thee unto me forever. So we will be forever dun sa kalangitan. Yea, I will betroth thee in righteousness and in judgment, in loving kindness and His mercy. Amen. And tayo sa mga naniniwala kay Jesus, tayo ang sasalubong sa ating Panginoong Jesus. So second coming niya, sasalubong tayo. Kaya nga may rapture yun yun, is pagsalubong. At yung mga namatay kay Kristo, lahat sila ay bubuhayin namang muli at sasalubong din. Gusto niyo yan? Grand reunion yun. Ako, pag siguro nangyari yun, woo! Yay! Sana nga masama din. O kaya pag angatan, ay Lord, angat mo rin ako.
Di ba? Nakakatakot kayang isipin yon. Na nakikita mo yung mga kapatid mo, nag-aangatan na, ikaw. Hello. Iiwan na ako. Tatantan ka pa, Lord, tunin mo ako. Kasi hindi ka kasi marunong tumalon sa church. Amen. Kapag nag-praise and worship, yan, di marunong tumalakpak. Diba? Kasi practice natin to, training natin to mga kapatid. Kasi nga, the church is the bride of Christ. Pagdating natin sa langit, ang gagawin lang natin doon, wala nang trabaho doon. Ang gagawin lang natin doon, praise and worship. Awit, tugtog, papuri sa Panginoon, habang buhay. Hindi mo na kailangan kumita ng pera doon. Wala na ang gabi doon eh. Hindi mo na kailangan matulog. Diba? Excited na ba kayo sa mangyayari sa atin? Parang ayaw nyo yata ah. Amen. Amen! Mga kapatid, basahin natin ang banal na kasulatan. Nasa Bible lahat. So, hindi po ako nagbibiro. Amen. Dapat ready tayo kung alin. Kasi yun yung ating pangahawakan eh. Bakit ba tayo mananatili sa ating Panginoon Diyos? Dahil sa mga pangako niya. Hindi lang dahil sa mga binibigay niya ngayon. No. Dapat let's think ahead. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, doon tayo looking unto Jesus, the author and the finisher. Finisher. Tumapos. Dapat tayo maging finisher din tulad ng nasa marathon. Finisher. Amen. And then, sa 1 Corinthians 15, 51 to 53, ang sabi din dito mga kapatid sa ating pag-akyat sa langit, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, wala matutulog, we shall all be changed, lahat ng tayo ay pababago, in a moment, in the twinkling of an eye. Isang kisap mata, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put in incorruption, and this mortal must be put on immortality. So tayo, yung katawan natin lupang ito, mapapalitan na ng glorified body, na hindi na namamatay, hindi nagkakasakit, hindi na kailangan matulog. And yan ang totoong kalagayan natin sa ating Panginoon. O baka kung ayaw nyo, doon kayo sa kabila. Dalawa lang naman kasi ang pupuntahan daw ng tao eh. Kasi yung mga makasalanan, mga kapatid, kahit sabihan mo yan about kay Jesus, gusto nilang pumunta ng langit. Yes. Pero kay Jesus, ayaw nila. Diba? Ganun po. So dapat tayo mga kapatid, mga Kristiyano, kahit saan dako pumunta ang Panginoong Isus, sumunod lang tayo. Amen. Because where Jesus is, that's where heaven is. Kung pumunta ang ating Panginoon Diyos sa dusa, punta ka rin doon. Langit na yun para sa atin. Ang langit ay hindi langit kung wala siya. Yes. Amen. Yun kasi ang madalas na misconception, lalo na ng mga ibang relihiyon eh. Sa langit lang nila gustong pumunta. Pero ayaw nila kasama ang Diyos. Sa langit wala daw beer. Okay, fine. Dito kayo sa kabila. Dali lang naman eh. Madali lang kausapin ng Diyos. Ayaw niya dito, di fine. Doon kayo. Kita-kits na lang daw. Kung makikita pa. Amen. So huwag sana dumating sa panahon na magkakaroon ng parting ways ang mga Christians. So hanggang may panahon pa tayo mga kapatid, preach. Preach. Share. Share. Kasi malay natin, may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa nila panahon, ngunit tinatawag din pala sila ng Panginoon. Amen. Preach. And let the work of God work upon us and work upon them. Amen. Gawin din po natin yung kailangan natin gawin. Hallelujah. And then conclusion, what an exciting miracle na every believer has to look forward to. Everyone, dead, alive, na tumanggap sa ating Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. We will prepare a great banquet. Banquet ba yan? Banquet. Alam mo, banquet? Celebration. Isang malaking pagsasalo. Isang malaking pagkasalo yan. So, magsasaya lahat ng mga Kristiyano. Kaya di ba sa praise and worship natin, lagi tayo masaya.
Siguro sayo-sayo tayo, woo! Ito na, yes, thank you Lord, okay na. Mas makikita natin sila Apostle Paul doon, di ba? Sila Moses, gusto ko sila makita. Sila Abraham. Ay, kayo pala yun. Iba pala itsura mo, bogi ka pala. Kaysa naman doon sa kabila, makikita mo doon yung mga ibang makasalanan. Diba? Huwag naman sana. Kita mo yung mga matay tao doon, nandun. Tapos mga inuud. Saan nyo gusto? Dito ka na sa lugar ng anak ng Diyos. Diba? Doon na tayo. Kasi yung ibang tao, hindi nila mararanasan yan dahil ayaw nila sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa atin, let's always all in lagi tayo kay Jesus. All in sa Diyos. Huwag tayong 99 lang. 100% Jesus. Amen. Anak tayo ng Diyos, mga kapatid. And sabi din sa John 3:2, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Ano ba yung born again na yan, Kuya Mix? Lagi ko naririnig yan. Dahil tayo po ay diligtasan ng ating Panginoon, hiningihan namang muli. Binigyan ng bagong buhay, born again ka na. Yun ang totoong born again. Bago na ang buhay mo. Diba? Kaya ngayong mga bagong Kristiyano, ang turing sa kanila para mga sanggol pa. Kasi hindi pa nila alam yung mga aral ng Panginoon eh. Pero habang tumatagal dapat, ilang taon ka na ba sa Panginoon? 20, 30, 10, dapat lumalago. Amen. Hindi pa worse. Gumogrow dapat ang Kristiyano. Na habang tumatagal tayo sa ating Panginoon, hindi lang edad ang tumatanda, pati yung pag-unawa, gumagaling din tayo sa ating Panginoon Diyos. Mas nagiging active, mas nagiging matulugin, mas nagiging mapagbigay, mas nagiging mapagmapuri sa ating Panginoon, mapagpasalamat. Diba? Hindi yung habang tumatagal, nagiging tuod na lang. Veteran na ako dito. Taga-nood na lang ako. Dapat kung ikaw yung mas matagal, ikaw yung nangunguna sa mga bata. Ng mga bagong Kristiyano, kayo yung mag-guide sa kanila. Ganto mamuhay, ganto dapat tayo. Hindi yung ikaw yung matanda, ikaw pa nakikita ka ng kasulitan. No. Hindi gano'n ang Kristiyano, mga kapatid. If we are the old ones, the OGs, sabi nga nila, originals, dapat papasa natin yung mantle sa iba. Diba? Kung ano natutunan natin sa Panginoon Diyos, papasa natin, ganito mamuhay. Ganito dapat. Amen. At bago tayo magtapos, mga kapatid, let me give you something. Isang regalo galing sa akin, mga kapatid. Kung naniniwala talaga kayo sa miracles. Ito, isa siyang testimony dun sa inattenda ni Sister Allen na conference sa mga ladies, mga kapatid. Doon sa Mexico, meron ng isang conference doon. And then may isang pastora na pumunta doon. So, meron silang mga prayer request. Tapos, marami po mga babae nagpuntahan. Ang mga request nila kagalingan. Tapos, yung iba magkaroon ng anak. Kasi iba yung mga madalas na problema ng mga kababaihan yung hindi magkaanak. Tapos, ang dami niya pong pinag-pray. Dilayhan sila. Sige, in the name of Jesus, it shall be done. Tapos, meron pong isa doon, lumapit. Sabi niya, Sister, pag-pray mo ako, gusto kong magkaanak. Sabi niya, sige, pag-pray kita. Kaso ito po yung problema ko. Noong nakaraan daw, naoperahan siya sa matres. Tinanggal na yung matres niya. Tinanggal na ng doktor at meron siyang medical record na tinanggal po yung matres niya. But she has faith na gusto niya magkaanak. Diba? Parang, Kuya Mick, sinuloko mo yata kami yan. Diba? Logically, parang, baliw ba to? Yun din yung sinabi ng pastora na yun. Ha? Pero sabi ng babaeng yun, pero sabi mo sa akin kanina, by your faith it shall be given eh. Ito yung gusto ko. This is my faith sa ating Panginoong Diyos. At sabi niya, sige, I will pray for you. Pinag-pray. And then yun nakauwi na siya ng US. Bumalik siya ulit doon sa Mexico. Tapos,
after nung conference, may kumakaway-kaway sa kanya. Woo! Tapos, do you remember me? Sabi nung babae. Sabi, hindi kita maalala eh. Pinag-pray mo ako. Sabi niya, ang dami ko pinag-pray nung panahon na yon. Sabi niya, ako yung pinag-pray mo na walang matres. Ha? Ay, oo, naalala kita. Tapos, nung sabi niya, alam mo ba na buntis na ako? Kasi 6 months siya bumalik. Huh? Praise God! Mga kapatid, kung iisipin mo, it's impossible. Wala nang matres. Hindi to biro it happened. Walang matres. But God is the God of the impossible. Naghahanap siya. And pina-check po nila ulit sa mga doktor. And it so happened na parang may natira yata na parang tumubo ulit. Kasi nandun ulit eh. Kasi sabi ng doktor, ako nagtanggal niyan. Ba't nabuntis? Hindi sila makapaniwala. But the question is, would you believe in the God of miracles? Mga kapatid, nasa inyo na lang yan. Kung maniniwala kayo sa akin, praise God. Kung hindi, kung ayaw nyo maniwala, mananatili kayo sa logical thinking nyo, bahala na kayo. But I believe that God is a God of miracles. He can do the impossible. Kahit anong imposible sa buhay natin, mga kapatid, if you have faith, ano sabi ng Panginoon? If you have faith as little as a mustard seed, He can move mountains from one edge to another. Kung hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ngayon maniwala ka kapatid dahil totoo ang ating Diyos. He is alive and He is a true God na kahit anong ilingin natin sa Panginoon, if He wills, He will do. Amen! Mga kapatid, dapat lamang tayo laging maniniwala sa atin. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. And now, Amen. I'm calling for everyone. Tayo po'y tumayo mga kapatid.